Isang kwentong hango sa mga alamat ng Pilipinas. Hindi ito totoo, ngunit batay sa mga karanasang sinasabi ng mga lokal. Noong unang bahagi ng taong 2005, may isang maliit na barangay sa South Cotabato na tinatawag na Lambayong. Malapit ito sa mga burol at malalaking taniman ng saging, niyog at mais. Mga lugar na dati nang kilala sa mga kwento ng mga nilalang na hindi makikita sa araw. Ang mga tahanan doon ay puro kubo at maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan, na pinaghihiwalay ng mga daang buhangin na lumalambot tuwing umuulan. Si Aling Marta, 52 anyos, ay isa sa mga matandang residente ng barangay. Siya ang tagapag-alaga ng kanyang apo na si Lito, 7 anyos, dahil ang magulang nito ay nagtrabaho sa Maynila. Si Aling Marta ay kilala bilang isang mahusay na manggagamot. Alam niya ang lahat ng halamang gamot na makikita sa mga burol at kakahuyan sa paligid ng kanilang lugar. Tuwing gabi, kapag tapos na ang lahat ng gawain sa bahay, siya ay nagsasabi ng mga kwento kay Lito tungkol sa mga engkanto, diwende, at syempre, ang mga aswang. Huwag kang lalabas ng bahay pag hating gabi, anak. Palaging paalala ni Aling Marta kay Lito. Minsan, ang mga aswang ay nagiging mga tao para hindi mapansin. Pwede silang tindera sa palengke o kapitbahay na mukhang mabait. Pero sa gabi, nagiging sila mismo. Mga nilalang na kumakain ng karne ng tao, lalo na ang mga bata at matatanda. Si Lito ay minsan lang natatakot sa mga kwento na ito. Dahil para sa kanya ay mga kwento lang iyon na para hindi siya maging bastos o lumabas ng walang paalam. Pero ang ibang mga tao sa barangay ay seryosong sumasamba sa mga kwento ng mga aswang. Lalo na si Mang Densyo, 65 anyos na isang magsasaka at dating tagapagbantay ng mga taniman sa gabi. Isang araw noong Hulyo, nag-usap-usap ang mga tao sa barangay dahil nawala ang isang batang babae na si Ana, 6 na taong gulang na anak ng isa pang magsasaka na si Mang Roberto at Aling Susan. Naghanap ang buong barangay sa mga taniman, ilog at kahit sa mga libingan sa tabi ng burol. Ngunit wala silang makitang bakas ni Ana. Ang huling taong nakakita sa kanya ay si Mang Densyo, na nakita itong naglalaro sa labas ng kanilang bahay noong mga 7:00 ng gabi. Parang may nakita akong babaeng nakaitim na damit na lumapit sa kanya, sabi ni Mang Densyo sa mga pulis na dumating mula sa lungsod. Hindi ko makita ng maayos ang muka dahil madilim na, pero parang may kakaiba sa kanyang paglakad. Parang hindi siya normal na tao. Pagkatapos nun, hindi ko na nakita pa si Ana. Hindi nakakita ng ebidensya ang mga pulis, kaya inakala nilang baka nawala o napatay ng isang kriminal na galing sa ibang lugar. Pero ang mga tao sa barangay ay may ibang opinyon. Alam nila na ito ay gawa ng aswang. Mula noon, nagsimula nang mangyari ang mga kakatuwang pangyayari sa barangay Lambayong. Minsan, natagpuan ni Aling Marta ang kanyang mga manok na patay na, may mga butas sa leeg at wala ng dugo. Isang ibang araw, nakita ni Mang Densyo ang mga bakas ng paa sa buhangin na hindi pa rin natutuyo ng ulan. Malalaki ito at parang may mga kuko na matatalim. May mga nakakarinig din ng mga ingay sa gabi, parang pag-iyak ng bata. Pero may kakaibang tunog na parang hiyawan ng hayop. Si Aling Marta ay nagsimulang mag-alala kay Lito. Hindi na niya ito pinapalabas ng bahay pag lumalim na ang gabi. At palagi siya naglalagay ng mga bawang, luya
at mga dahon ng saging sa mga pintuan at bintana ng kanilang bahay. Mga bagay na sinasabing kinakatakutan ng mga aswang. Mga gamit ito na nakakapigil sa mga masasamang nilalang anak, sabi ni Aling Marta kay Lito habang inilalagay niya ang mga dahon sa pintuan. Kung may dumating na hindi mo kilala sa gabi, huwag mong bubuksan ang pinto. Baka ito ay aswang na nagpapanggap na tao. Isang linggo matapos mawala si Ana, nagdesisyon si Mang Densyo na bantayan ang mga taniman sa gabi, kasama ang isa pang lalaki na si Mang Carlos, 45 anyos, na isa ring magsasaka. Gusto nilang makita kung totoo bang may aswang sa kanilang lugar at kung maaari ay mapigilan itong gumawa pa ng masama. Bumili sila ng mga flashlight, kutsilyo at mga kandila. Sinasabing ang liwanag ay nakakapigil sa mga aswang. Noong unang gabi ng kanilang pagbabantay, tahimik lang ang paligid. Naririnig nila ang mga pag-awit ng mga ibon at ang tunog ng hangin na humihilahon sa mga dahon ng puno. Pero noong ikalawang gabi, mga 7:00 ng gabi, nagsimula silang makakita ng mga kakaibang bagay. Nakita nila ang isang liwanag na kumikislap-kislap sa dulo ng mga taniman ng niyog. Parang isang ilaw mula sa flashlight, pero hindi ito gumagalaw. Paglapit nila, nawala ang liwanag. Pagkatapos nun, naririnig nila ang mga tunog ng mga paa na naglalakad sa buhangin. Malalakas at mabibigat. Sinindi nila ang kanilang mga flashlight at tinutok ito sa direksyon ng tunog. Pero wala silang nakikita. Baka umalis na, bulong ni Mang Carlos kay Mang Densyo. Baka naramdaman na tayo. Pero bago pa makasagot si Mang Densyo, narinig nila ang isang pag-iyak na parang mula sa isang bata. Lumakas ang iyak hanggang sa maging hiyawan na parang mula sa isang hayop. Pagkatapos nun, nakita nila ang isang babaeng nakatayo sa gitna ng mga taniman ng saging. Nakaitim na damit siya at ang kanyang buhok ay mahaba at kulay itim. Pero hindi nila makita ang kanyang muka dahil nakatalikod siya sa kanila. Dahan-dahan silang lumapit habang hawak-hawak ang kanilang mga kutsilyo at flashlight. Pagkalapit nila ng ilang metro, lumingon ang babae. At doon nila nakita ang kanyang muka. Hindi ito mukha ng tao. Ang mga mata niya ay malalaki at pula. Ang ilong ay pinaikli at ang bibig ay may mga ngiping matatalim na parang ngipin ng aso. Ang kanyang balat ay kulay kayumanggi, ngunit may mga batik na parang mga kaliskis. Nagsigawan si Mang Densyo at Mang Carlos at itinutok nila ang kanilang mga flashlight sa nilalang. Napaatras ito at sumigaw ng malakas. Isang tunog na parang paghiyaw ng mga hayop na pinagsama. Pagkatapos nun, nagsimulang magbago ang anyo ng nilalang. Ang kanyang mga braso ay naging mga pakpak na parang ibon at ang kanyang mga paa ay naging mga talon na matatalim. Sa isang iglap, lumipad ito palayo patungo sa mga burol sa likod ng barangay. Hindi makapaniwala si Mang Densyo at Mang Carlos sa kanilang nakita. Agad silang umuwi at sinabi ang kanilang karanasan sa mga tao sa barangay. Mula noon, lalong tumindi ang takot ng mga tao. Hindi na sila lumalabas ng bahay paghating gabi at palagi silang naglalagay ng mga pangprotektang gamit sa kanilang mga tahanan. Si Aling Marta naman ay nagsimulang gumamit ng mga ritual na itinuro sa kanya ng kanyang ina nung siya ay bata pa. Tuwing gabi, siya ay nagsasabi ng mga dasal at naglalagay ng mga kandila sa harap ng kanilang altar. Isang araw, habang siya ay naghahanap ng mga halamang gamot sa mga burol,
Nakita niya ang isang maliit na bahay na hindi niya nakita noon. Maliit ito at gawa sa kahoy. At may mga halaman na nakapalibot dito na hindi karaniwang makikita sa lugar na iyon. Mga halamang may mga dilaw na bulaklak at mga dahon na hugis puso. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay at naririnig niya ang mga tunog ng mga tao na nagsasalita. Pero hindi niya maintindihan ang sinasabi nila. Parang ibang wika. Paglapit niya ng mas malapit, nakita niya ang isang babae na nakaupo sa labas ng bahay. Mukha siyang normal na tao. May kulay kayumangging balat, mahabang buhok at nakasuot ng puting damit. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Parang may liwanag na kumikislap sa loob. "Bakit ka narito, Marta?" Tanong ng babae sa kanya, na para bang alam na niya ang pangalan ni Aling Marta. "Hindi ka dapat pumunta dito. Mapapahamak ka." "Sino ka?" tanong ni Aling Marta na kinakabahan. "Bakit ka narito sa lugar na ito? Alam ko na ikaw ang aswang na gumagawa ng masama sa aming barangay." Ngumiti ang babae ngunit hindi ito parang ngiting mabait. "Hindi ako ang gumagawa ng masama," sabi niya. "Ako ay isa sa mga tagabantay ng mga burol at ng mga hayop at halaman dito. Ang isa naming kasama ay ang tunay na gumagawa ng masama. Siya ay isang aswang na lumipat dito mula sa ibang lugar. Gusto niyang kunin ang mga bata dahil sa kanyang kagustuhan na makain ng karne ng mga tao." "Paano mo mapapatigil siya?" tanong ni Aling Marta. "Kailangan mong kumuha ng isang dahon ng bayabas na kinuha sa umaga bago sumikat ang araw at isang peraso ng bato na mula sa ilog na hindi pa naririnig ng ingay ng tao," sabi ng babae. "Ilagay mo ito sa isang lalagyan ng tubig na galing sa bukal at ibuhos mo ito sa pintuan ng bahay kung saan siya naninirahan. Pero kailangan mong gawin ito bago mag-alas 6 ng umaga. Kung hindi, hindi ito gagana." Binigyan siya ng babae ng isang maliit na bagay na parang isang kwintas na gawa sa mga buto ng puno. "Ito ay magpoprotekta sa iyo at sa iyong pamilya," sabi ng babae. "Ngunit tandaan, hindi mo dapat gamitin ito para sa masama. Dahil babalik sa iyo ang lahat ng ginawa mo." Pagkatapos nito, biglang nawala ang babae at ang maliit na bahay. Naiwan si Aling Marta sa mga burol na may hawak na kwintas at mga tagubilin. Agad siyang umuwi at sinabi ang kanyang karanasan kay Mang Densyo at Mang Carlos. Nagpasya silang sundin ang mga tagubilin ng babae dahil wala na silang ibang pag-asa para mapatigil ang aswang. Isang umaga, bago sumikat ang araw, pumunta si Aling Marta, Mang Densyo at Mang Carlos sa mga burol para kumuha ng mga kailangan nila. Kumuha sila doon ng dahon ng bayabas mula sa isang puno na matagal nang nakatayo doon, at isang piraso ng bato mula sa ilog na matatagpuan sa ilalim ng mga ugat ng isang malaking puno ng niyog. Pagkatapos noon, pumunta sila sa isang bukal na kilala sa barangay para kumuha ng tubig. Pag-uwi nila, inilagay nila ang lahat ng ito sa isang lalagyan na kahoy. Sinabi ni Aling Marta na kailangan nilang pumunta sa bahay kung saan naninirahan ng aswang. Isang lumang bahay na matatagpuan sa dulo ng barangay, malapit sa mga libingan. Ang bahay na iyon ay hindi na tinutuluyan ng sinuman mula noong mamatay ang may-ari nito maraming taon nang nakalipas. Mga 5:00 ng umaga, pumunta sila sa bahay ng aswang. Tahimik lang ang paligid at ang tanging ingay na naririnig nila ay ang pag-awit ng mga ibon na nagsisimula ng gumising.
Binuksan nila ang pintuan ng bahay. Hindi ito nakakandado. Parang inaalay na ito sa kanila. Sa loob ng bahay, madilim at mabaho. Parang amoy ng bulok na karne at damo. Nakita nila ang mga bagay na parang mga buto ng tao at mga damit na parang pag-aari ng mga bata. Sa gitna ng kwarto, nakita nila ang isang babae na natutulog. Ito ay ang aswang na nakita ni Mang Densyo at Mang Carlos noong gabi ng kanilang pagbabantay. Ngayon, mukha siyang normal na tao. Ngunit makikita mo pa rin ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata kahit natutulog siya. Dahan-dahan ibinuhos ni Aling Marta ang tubig na may laman ng dahon ng bayabas at bato sa pintuan ng kwarto kung saan natutulog ang aswang. Sa sandaling mahulog ang tubig sa sahig, gumising ang aswang at sumigaw ng malakas. Nagsimulang magbago ang anyo niya. Ang kanyang balat ay naging kulay itim, ang kanyang mga braso ay naging mga pakpak, at ang kanyang mga ngipin ay naging matatalim. Ngunit hindi siya makagalaw ng maayos. Parang may puwersang pumipigil sa kanya. Sinabi ni Aling Marta sa kanya, "Hindi ka na makakagawa ng masama sa aming barangay. Umalis ka na dito at huwag kang babalik." Sa isang iglap, nagsimulang mawala ang anyo ng aswang. Parang siya ay natutunaw sa hangin at ang tanging naiwan ay ang kanyang damit at isang maliit na bagay na parang isang kwintas na gawa sa mga buto ng hayop. Kinuha ito ni Mang Densyo at itinago sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos nun, umuwi sila ng bahay at sinabi ang nangyari sa mga tao sa barangay. Mula noon, hindi na ulit nangyari yun.